Ayan, good day sa inyong lahat. I hope na excited kayo sa i-discuss natin today. But because today we will discuss chapter 1 of our topic in biological psychology. And for us to understand more about this topic, na-realize ko from my previous uh, discussion, mas maganda siguro kung i-discuss ko siya in a terms na madaling yung maintindihan. Kasi the topic itself ay sobrang nosebleed na actually. No? Maraming mga estudyante na talagang tamad sa subject na ito. So, naisip ko na para mas madali niyong maintindihan, no, kung kailangan ko magtagalog, magtatagalog ako. Kung kailangan ko magbisaya, kung sino man Bisaya dyan, magbibisaya ako. Siyempre, wala namang Bisaya dito. No? So, mas maganda na i-discuss natin to in a sense, no, na madali niyong maintindihan. No, gagawa tayo ng mga examples for you to understand kasi syempre hindi naman tayo laging uh, memorize ng mga terms, no. Mas maganda kung naiintindihan din natin yung mga terms na yon. So now we will discuss the chapter 1, although hahatiin ko siya sa dalawa. Today is chapter 1.1 and maybe next week is chapter 1.2, no, para din mahati, para din hindi na rin masyadong mahaba. Okay? So we will discuss about the definition ng topic natin, ng subject natin, and the perspective. Pag-aaralan din natin ang ano-ano kaya ang mga possible profession kung sakaling magustuhan mo ang subject natin, ano ang gusto mong maging kung talagang nagkaroon ka ng joy or interested ka sa topic na to, ano kaya magiging profession mo balang araw. And pangatlo, and the last one is yung paggamit ng animals when it comes to research. So, isa-isa yan sa mga i-discuss natin today. Now, for now, let's discuss or let's define yung subject natin. So, what is biological psychology? Siyempre, some of you, alam nyo na siguro. Hindi siguro, I'm sure, alam nyo na kung ano yung biology. No? And now, idudugtong natin siya sa biological psychology. So, ano yung dalawa na yon? Psychology, maybe. Or I'm sure, no, some of you, I'm sure, siguro naman na alam nyo na kung anong definition ng psychology. Diniscuss na yan nung first year kayo. So now, kapag may biological psychology, ano nga ba ang pag-aaralan natin dito? Biological psychology is the study of the physiological, evolutionary, and developmental mechanisms of behavior and experiences. No, syempre isa-isahin natin 'yan, no? Hihima-himayin natin 'yan para mas lalo pa nating maintindihan kung anong ibig sabihin ng biological psychology. Now, the term biological psychology emphasizes that the goal is to relate biology to the issue of psychology. We already know the definition of psychology, right? Psychology is the study of mental processes and behavior of human being. Walang mental processes na mangyayari at walang behavior mangyayari kapag wala tayong katawan. Siyempre na. At wala tayong brain itself. So mas maganda for us to understand human being, human behavior, mental processes. Siyempre, pag-aralan din natin kung ano nga ba ang nangyayari sa katawan natin. It's like understanding the processor of the computer. No, malalaman mo kung mahina ang processor o mabagal ang ng isang wag na tayong lumayo sa cellphone niyo na lang, no? Mabagal ang functioning niya, no? Hindi maka-save ng data. Baka siguro maliit lang yung memory niya. That's why ganito kabagal ang cellphone mo. The same way, to understand human behavior and mental processes is to understand the mechanisms of our body. Siyempre, isa-isahin natin yan, no? Isa-isahin pa natin yan. Now, aside sa biological psychology, since we want to understand human behavior, which is the psychology,
doon sa nangyayari sa katawan natin, which is the biology, marami tayong pwedeng itawag dito sa subject natin. Pwedeng itawag natin ang biopsychology. Pwede rin natin tawagin itong subject natin as psychobiology. Pwede rin physiological psychology and behavioral neuroscience. Bahala na kayo kung anong gusto nyong itawag, no? Yung siguro mas maganda yung tunog matalino, no? Ano ang subject nyo kay Sir Ashley? Behavioral neuroscience. Naks, no? Mukhang scientist. So, anyway, either way sa apat na yan, kung gusto mong itawag ang topic natin sa biopsychology, basta ang importante, the goal is to emphasize biology in terms of psychology. Ano bang nangyayari sa tao, behavioral, mental, ay may kinalaman yan sa biology. Anyways, in psychology, I'm sure some of you know, narinig nyo na to, na for us to understand human behavior, marami tayong perspective na pwede nating paggamitan, no? Marami tayong perspective na pwedeng tingnan for us to understand human being. Tulad ng discussion natin to, pwede nating makita o pwede nating maintindihan ang isang tao based doon sa biological perspective. Pwede rin nating maintindihan ang isang tao based on social perspective. Pwede natin maintindihan ang isang tao or makilala ang isang tao based on psychological perspective. So, ibig sabihin, tinatawag itong biopsychosocial perspective. I'm sure narinig nyo na yan, no? Meron tatlong perspective kung saan pwede nating maintindihan ang isang tao. Meron pa nga spiritual perspective, no? Which is hindi na natin yan isasama. But for now, ang goal lang talaga sa subject natin hanggang matapos ang subject natin, hanggang matapos ang semester nyo, aaralin natin ang isang tao base lang sa biological perspective. Anong nangyayari sa katawan ng isang tao? Bakit siya nagbe-behave ng ganito? Anong nangyayari sa isang tao? Why she behave or he behave? Something like that. Okay? So, yun ang pag-aaralan natin ngayon. Now, isa sa mga hobby ko talaga is to watch, no, different kind of genre and syempre mga series. Isa sa mga talagang nagustuhan ko, no, itong panoorin. Ayan, sino na nakapanood ng ganyan? Sherlock Holmes, no? Sobrang talino niya to the point na mukhang hindi makatotohanan yung talino niya. And for some of you siguro napanood nyo na ang Sherlock Holmes, no? Meron Sherlock Holmes na movie at meron din namang Sherlock Holmes na series. Sa series, sa sobrang talino niya, kaya niyang makilala ang isang tao sa isang tingin, the first time lang niya makita, kaya niya nang makilala ang isang tao. Alam niya, kaya niyang malaman kung anong background mo, kaya niyang malaman kung anong issue mo, kaya niyang malaman kung anong profession mo, depende sa paano ka gumalaw, ano ang gestures mo, physical attributes mo. Base dun sa mga perspective na yon ay kaya kanyang makilala. Ganun siya katalinong tao. And isa pa sa mga series na nagustuhan ko is Criminal Minds. I'm sure some of you familiar kayo dito sa palabas na to, and some of you siguro napanood na, so magigets nyo ako. Itong Criminal Minds naman ay sila ay mga forensic psychology. I don't remember kung forensic psychology sila. Basta nagtatrabaho sila sa forensic. No? And tinatawag silang behaviorist. Bakit silang tinatawag na behaviorist? Kasi kaya nilang ma-identify yung suspect base lang dun sa crime na ginawa nila. Ibig sabihin, kung anong behavior, what kind of behavior ang ginawa ng suspect, ay nakakapag-create sila ng profile. No? Kapag nakapag-create na sila ng profile, hahanapin na nila yung profile o yung tao na yon na based doon sa profile na nagawa nila.
No, ang galing, isa to sa mga, kung you want to know or parang gusto nyong maghanap ng mga psychology movie or series, isa to sa mga dapat nyong panoorin. At talagang sobrang inspired ako, parang gusto ko na rin maging forensic, alam mo yan, nagtatrabaho dyan sa mga investigation to understand, para mahanap yung mga suspect na yan, no? Kailangan. So, ang galing nila. No, I'm sure, kapag napanood niyo itong dalawa na to at naging familiar ka sa subject natin, masasabi mo na, siguro meron silang alam sa biology. Kaya nila na-identify yung behavior ng isang tao. Kasi again, tulad ng sinasabi ko sa inyo kanina, part talaga si biology when we understand psychology or when we understand human behavior. Hindi mo pwedeng tanggalin si biology kasi unang-una nga sa lahat, sino ba ang nagpo-produce ng behavior? Kundi yung katawan natin. Sino ba ang nagpo-produce ng mind? Di ba yung brain natin itself? So, mas maganda para mas maalaman natin yung software na yan, no? Para magkaroon tayo ng idea kung anong kayang gawin ni software, kailangan mo rin maintindihan yung hardware. No, kung magaling kayo sa computer, kung magaling kayo sa technology, napaka-importante yung hardware para makapag-produce siya ng maganda. No? Nalala ko tuloy yung pangarap ko na makapag-build ng magandang computer para mas mabilis yung mga paglalaro ko. So, syempre, the more na gusto mo ng magandang computer, gusto mong magandang performance na computer, kailangan mo mag-invest dun sa hardware itself. Ganun din. So, kapag hindi rin okay ang hardware mo, in short, yung biological perspective mo, meron yung effect dun sa magiging behavior mo, magiging reasoning mo, magiging memory mo, magiging idea mo, magiging lahat, no? Lahat ng magiging actions mo sa buhay, magiging behavior mo, decision mo, ay meron yan kinalaman sa biological mechanisms ng katawan mo. Okay? Now, let's talk about the biological explanation ng behavior or biological explanation of behavior. Alam nyo, lahat tayo, no? I'm sure, lahat tayo, mabilis tayong mag-judge ng isang tao. Depende kung ano ang ginagawa niya sa buhay. Now, actually, no, aside sa biological explanation of behavior, yung kapitbahay nyo rin na may sarili ding explanation of behavior. No, siguro, papagawa ng bahay, siguro nakapangasawa ng mayaman yan. No, oy, bumili ng TV si ganito, siguro nanalo yan ng weteng. No, lahat tayo, no, actually, psychologist ka man, psychology student ka man o hindi, mayroon tayong kanya-kanyang explanation of behavior. The question is, tama ba yon? Accurate ba yon? Now, this time, pag-aaralan natin ang biological explanation of behavior. Para, alam nyo yun, hindi tayo mag-jump into conclusion na, siguro kaya ganito yan kasi ganyan yan. No? This time, meron tayong pagbabasihan. Okay? So, let's talk about these 4 biological explanation of behavior. So, we have physiological explanation, meron tayong ontogenetic explanation, meron naman tayong evolutionary explanation, and we have also functional explanation. Iisa-isahin natin yan. So, relax lang kayo. Okay? Now, physiological explanation relates a behavior to the activity of the brain and other organs. Ibig sabihin, kaya ka nagbe-behave ng ganito is because doon sa activity ng brain mo and the other organ. Okay. Ibig sabihin, may nangyayari sa loob ng katawan mo, either in your brain or in other organ, kaya ka nagbe-behave ng ganyan. Ibig sabihin, may mga chemicals na nagpupush sa atin into this kind of behavior. Later on, i-discuss natin yung mga chemicals na yan, kaano sila ka-powerful, bakit tayo nagagalit, bakit tayo nalulungkot, bakit tayo
nakakaalala bakit tayo nagde-decide ng ganitong bagay. For example, yung kapatid mo bumangon ng madaling araw. So, syempre, nagulat ka, bakit siya bumangon ng madaling araw? So, ngayon, merong behavior na nangyari. Yun pala ay iihi siya. Ibig sabihin, may nangyayari sa loob ng katawan niya, siguro yung pantog niya, no, punong-puno na, at sinasabi ng organs na, puno na ako, kailangan ko nang ilabas to, so kaya ka babangon. No? And isa lang to sa mga example ko, no, meron akong classmate nung elementary. Na napakakulit, napakaligalid, araw-araw sa sobrang kulit niya na parang nasanay na kami. Then one time, no, sa kalagitnaan ng klase, sobrang tahimik niya. Sobrang tahimik niya na to the point nagtataka kami, bakit kaya ang tahimik na ito? Kasi hindi kami nasanay eh. Yun, tumataas yung balihibo niya, pinagpapawisan siya. Yun pala is napupupo na pala siya. Ibig sabihin, may nangyari sa katawan niya, kaya nagbago yung behavior niya. So see, isa lang yan sa mga example na bakit nagbe-behave ang isang tao, why people behave like that, like this, kasi merong nangyayari sa katawan niya. Huwag na tayong lumayo. Para sa mga kababaihan na dinadatnan buwan-buwan, no, nagiging irritable, nababago yung behavior mo, no? Dati malambing ka, no? For this amount of weeks or time, no, malambing ka. Tas kapag meron ka na, no, ang tahimik mo na, no, irritable ka na, no, hindi ka na makafocus. So isa lang yan sa mga example. Okay? Now, bago tayo mag-dive in sa pangalawang explanation, no. Sige nga, kilalanin mo yung sarili mo ngayon, no? Examine mo yung sarili mo ngayon, bakit ka nagbe-behave ng ganito? Based on physiological explanation. Tulad nga sa tama yung sinabi nila, no? In order, some of you, bakit naging gustong maging psychology student o gustong mag-enroll sa psychology para maintindihan mo yung ibang tao. Pero sa totoo niyan, ang una mo talagang maiintindihan yung sarili mo. Okay? Now, examine mo ngayon yung sarili mo. Bakit ka nagbe-behave ng ngayon? Some of you nakaupo. Some of you nakahiga. Some of you nakaupo pero nakasandal sa upuan. Some of you nakataas ang paa. Some of you may ginagawa. Either way. No? Now, explain mo yung sarili mo bakit ka nagbe-behave ng ganyan based on physiological explanation. Now, aside explaining yourself, no, tingnan mo yung mga tao sa paligid mo ngayon. Bakit kaya sila nagbe-behave ng ganyan? Ano kaya ang explanation niyan when it comes to physiological perspective? Bakit kaya siya nakataas ang paa? Bakit kaya siya ganito, ganyan? Ayan, no? So, isa lang to sa pwede nating hugutan ng information when we comes to understand human behavior. Okay? Siguro kaya yung iba dito nakahiga kasi pagod, di ba? Physiological. Pwedeng may kinalaman sa katawan, no? Minsan sa inyo dito, no? May papers pa, may papel na nasa harapan, may ballpen na tinitake down notes. Siguro dahil excited siya, no? At anyways, number 2. Now, an ontogenetic explanation. Okay? So, medyo malalim to, medyo nosebleed na to. So, don't worry. Explain natin siya ng at hihimay natin siya para mas madali niyong maintindihan. An ontogenetic explanation describes how a structure or behavior develops, including the influences of genes, nutrition, experiences, and their interaction. Now, class, ontogenetic means or onto means genesis, ibig sabihin simula. Okay? Simula. Now, ano ibig sabihin ng ontogenetic explanation? Ibig sabihin, kaya ka ganyan o kaya ka ganyan mag-behave dahil sa mga genes mo.
Totoo yun. Right? No? Kung ano yung, paano ka kinreate, ano yung structure ng genes mo, kaya ka nagbe-behave ng ganyan. No? Kaya may biruan tayo eh. No? Nasa dugunan namin ang pagiging matalino. No? May mga biruan tayo ng ganyan. Or kapag naman, no, kapag meron kayong kaaway, tas kaaway mo yung buong pamilya, ano madalas nating sinasabi doon? Kung ano yung puno, siya din yung bunga. Again, may katotohanan doon. In short, dahil nasa genes nyo yan, no, possible na kaya ka nagbe-behave ng ganito because ito yung structure ng genes mo. No? And also the experiences. Kaya ka nagbe-behave nito dahil sa experiences. Alam nyo, nung nag-aaral ako ng college, di ba sa college, uso yung pupunta kayo sa bahay ng mga classmates mo. And this particular classmate ko, nung pumunta kami sa bahay nila, nakita ko yung papa niya. Paanong ngumiti? Same ngumiti yung classmate ko. Kasi ngumingiti sila, nakangiwila yung left side ng lips nila. Ganon silang ngumiti. Tapos doon ko na-realize, ganon na ganon ngumiti yung classmate ko. So, ibig sabihin, kahit nga gestures mo, facial expression mo, ay namamana mo doon sa parents mo. Okay? So, aside sa genes, syempre yung experiences. No, hindi tayo base doon sa genes lang. Or pwede rin tayo sa, kumbaga, experiences. Kaya kahit masasabi mo, lahi kayo ng matatalino, pero hindi ka naman exposed doon sa mga bagay na dapat kang ma-expose para maging matalino, hindi mo rin naman makukuha yon. Kung hindi ka nag-aaral, hindi ka rin naman tatalino. So aside sa genes, kailangan sinasaluhan din ng experiences, ng sipag. Okay? Okay. So we already know about ontogenetic explanation. Now, balik ulit tayo, no? Maging Sherlock Holmes ulit tayo sa sarili nating ugali or behavior. Ano kayang ugali, behavior, pananaw, belief, thinking, decision-making na nasa sayo ngayon at napapansin mo same kayo sa parents mo? Hindi lang sa parents, no? Same kayo sa mga ninuno nyo, o tiyahin mo, sa lola mo. Ngayon, isipin mo ngayon. Pwede mong i-post tong video na to para lang, no, i-evaluate yung sarili mo na, oo nga, no, ano-ano kaya yung mga behavior na na-adapt ko sa parents ko? Hindi lang na-adapt, no, na kumbaga napapasa, no, sa akin, sa inyo, no, na napapansin nyo na galing yan sa mga ninuno mo na sa parents mo. Ganun din, aside sa sarili mo, observe mo rin, examine mo din yung mga kapatid mo. Ano kayang mga behavior, no, na meron sila at meron din sa tatay mo. Meron din sa nanay mo. O baka sa tiyahin mo. O baka sa lolo mo. O baka sa mga kamag-anak nyo, sa mga malalayo. Ibig sabihin, part yan, no, ng ontogenetic explanation. Experiences, pagmumura. Isa na yan, no? Although yung pagmumura ay malakas talaga when it comes sa social, no, explanation, but also the experiences, no, nakikita niya, nasa paligid niya yung mga nagmumura, so na-adapt niya. So pwede yung ganyang bagay na yan. So pwede mo na maaralin ng isang tao yung behavior niya when it comes to physiological explanation. Now, pwede mo nang aralin ngayon ang isang tao when it comes to ontogenetic explanation. Okay? Na-check mo na ba yung mga taong nasa paligid mo? Yung anak mo kaya, kung sino man yung may anak dyan, or may pamangkin, no? Observe nyo, yung aso, pwedeng ganon. Pwedeng pusa, pwedeng iba't ibang hayop, pwedeng pag-aralan natin. Okay? Okay, next. Now, let's talk about an evolutionary explanation. Okay? An evolutionary explanation reconstructs
the evolutionary history of a structure or behavior. Okay, so naalala natin, naintindihan natin kanina na may structure yung behavior natin base dun sa mga genes. Now, yung evolutionary naman, ini-explain nito kung saan ba nanggaling itong mga behavior na to. Maniwala kayo sa hindi, may mga behavior tayo na actually hindi natin alam para saan. Na may mga behavior tayo na hindi natin nagigets bakit natin ginagawa to, but the evolutionary explain o ini-explain ng evolutionary na maybe itong behavior na to is tawag na to functional or parang kapaki-pakinabang siya in the past sa mga ninuno natin, pero hindi na siya applicable ngayon. No? Paghikab. Alam nyo hanggang ngayon yung paghikab, hindi pa siya naiintindihan ng scientist kung bakit talaga natin siya ginagawa. Siyempre may mga iba't ibang explanation yan, may mga iba't ibang theory, pero para saan ang paghikab? No? Bakit tayo humihikab? Until now, wala pa talagang exact explanation bakit tayo humihikab. But maybe, in the past, siguro, helpful yung bagay na yan. For example, yung pagtaas ng balahibo natin. Bakit tayo tumataas ng balahibo natin? No? Some of you, tumataas yung balahibo natin kapag giniginaw o kapag kapag siguro napupupo ka, tumataas yung balahibo mo. For us, sa atin, no, hindi siya useful, no, kasi sobrang liit ng balahibo natin. But in other species like mga pusa, tumataas yung balahibo nila to show, no, na sila, malaki, no, matapang, malaki, to intimidate, no, yung mga kalaban nila. So, isa yun sa mga reason na may mga behavior tayo na baka hindi siya useful sa panahon natin, sa generation natin. Pero in the past, or sa mga ninuno natin, kasama dyan siguro, no, kung naniniwala kayo sa evolutionary, parang evolution theory, no, na galing tayo sa species na useful itong klaseng behavior na to, pero pagdating sa atin, hindi na. No? Ayan. Sa evolutionary, di ba, natatandaan natin, or para ang naaalala natin na galing tayo sa unggoy. Pero ang sinasabi ng evolutionary, hindi tayo galing sa unggoy. Iisa ang pinanggalingan natin. No? Iisa ang pinanggalingan natin. Ewan ko ba kung saan nagsimula yung ganung pananaw. Kasi nung nag-aaral ako at yung mga bago-bago pa lang ako talaga nung high school, ang pagkakaintindi ko, pag sinabing evolution theory, sinasabi niya nilang galing tayo sa unggoy. Na-realize ko rin na kung galing tayo sa unggoy, dapat wala ng unggoy ngayon. Dapat nag-evolve na sila into human being. Pero bakit mayroon pa rin unggoy ngayon? Isa lang ibig sabihin niya na galing iisa. Yun na ang gustong i-point ng evolution theory. Na iisa ang tao at ang unggoy ay iisang pinanggalingan. Okay? Ayan. So, example, itong klaseng Evo na to, dove tsaka pigeon, no? Isa sa mga example dito is umiinom sila, isa sa mga behavior na ginagawa nila actually, no? Umiinom sila ng nakababa yung head nila. Okay? So for some na mga bird, including manok, no? Pag umiinom sila, kailangan nilang itaas yung head nila para dumaloy yung tubig sa lalamunan nila. Except for these two species. No, kaya nilang uminom ng nakababa yung ulo nila at dadaloy na yung tubig. Now, anong explanation nun? Anong explanation nun?
in physiological explanation would describe that this bird unusual pattern of nerves and throat muscles. No, ibig sabihin malalakas yung muscles nila. Kaya nilang ipadalo yung tubig sa lalamunan nila. Now, Now, in evolutionary explanation, forward ko, no? In evolutionary explanation, it describes na galing sila sa iisang species, kaya na-adapt nila yung ganong klaseng behavior. Kahit iba-iba sila ng species, no? Kahit iba-iba sila ng lahi, dahil galing sila sa iisang species, no? Na-adapt nila yung ganong klaseng behavior. Kayang-kaya nila yung ganong behavior. Okay. So tulad ng sinasabi ko kanina, no? Yung tao, pakita ko. Yung tao, tsaka yung unggoy, ay iisa yung pinanggalingan. Hindi yung unggoy, hindi yung tao ay galing dito sa unggoy. Dapat nandito yung nakakonek yung tao para masabi natin na ang tao ay galing sa unggoy. Hindi. Sinasabi ng evolution na yung tao tsaka yung unggoy ay iisa yung pinanggalingan niya, which is this one. That's why, kung mapapansin nyo, no, may mga behavior ang tao na same yung behavior ng ng unggoy. Ano yung mga behavior nila? Maybe yung paglakad ng dalawang paa, which is kaya natin. Kumain sa pamamagitan ng kamay. Ngumuya, gamitin yung pang-amoy. Anyway, marami. Hindi na natin isa-isahin, pero mas close when it comes sa behavior, no? Mas close yung unggoy when it comes sa tao. Ayan, that's why sinasabi ng evolutionary explanation na bakit nagbe-behave itong particular na species na to, baka or same sila ng behavior, baka galing sila sa iisang species. Isa yan sa mga explanation na yan. Now, siguro mahirap siya i-explain, no? Mahirap siya i-explain sa tao. Okay? Okay, next. Now, next one is the functional explanation. Describes why a structure or behavior evolved as it did. No, may mga hayop, no, na nagbe-behave ng ganito dahil part ng living nila o pamumuhay nila, no? For example, ang functional explanation is that camouflage appearance makes the animal inconspicuous to predators. May mga hayop na nagko-camouflage sila because describe why a structure or behavior evolved as it did. Nagko-camouflage sila dahil para hindi sila mahanap ng ma-recognize sa mga kaaway nila, or nagko-camouflage sila, no, para maging safe sila, no? For example, may mga octopus, isa sa mga hayop or species na nagko-camouflage. Octopus na dumidikit sa mga bato. And aside for that is a sea dragon or an Australian fish that related to the seahorse, no, na dumidikit sila sa mga tanim, no, sa mga sanga dun sa ilalim ng dagat para magmukha silang tanim at hindi sila makita ng kaaway, no? Isa yan sa mga gestures or behavior na mapapansin bakit kaya ginagawa nila to. Actually, yung pagpikit natin kasama yan sa functional, no? Bakit kaya tayo pumipikit? No? Aside sa physiological explanation is para to protect yung natin, pumipikit tayo kasi nakakaluha, no? Maluluha kapag hindi ka pumikit. No? Ayan, isa yan sa mga reason why we behave that way.
Now, tingnan mo ulit yung mga kasama mo, sa bahay ngayon, makakilala mo bakit sila nagbe-behave ng ganito. Explain natin through physiological perspective. Explain natin siya into ontogenetic perspective, evolutionary perspective, and functional perspective, no, or explanation, no. Yan. Now, bago tayo mag-quiz, not now, sa mga susunod na araw, practice muna tayo. Okay? Train muna tayo, no? Kumbaga, magbibigay ako ng some behavior, and I show you siguro sa video, magbibigay ako ng behavior, tapos explain nyo siya into physiological, ontogenetic, evolutionary, and functional. Okay? Okay lang yan. I'm sure hindi nyo mape-perfect to. Okay lang yan. Pero try nyo maging Sherlock Holmes for this time. Try nyo maging Sherlock Holmes para din ma-practice mo yung sarili mo. Para pagdating ng araw, no, pagharap na kayo sa kliyente nyo at gusto nyo silang makilala, no, meron kayo panghuhugutan ng information, biological perspective, which is the physiological, ontogenetic, and evolutionary and functional. Okay? So, ano ang behavior na ipapakita ko sa inyo? Ayan. Ito kilala to bilang isang male songbird. Okay? Songbird, bakit siya tinawag na songbird? Kasi kumakanta sila in their way. No, dati nung bata ko, ang akala kong songbird is talagang kumakanta, no, malamoyra. Akala ko ganun sila. Siguro na nung narinig ko yung ibon adar na kumakanta, akala ko talaga mayroong totoong kumakanta kasi may songbird na ibon. Pero hindi pala, no? Medyo maingay lang sila in our perspective. Pero ewan ko lang bakit sila tinawag na songbird. Pero this time, aaralin natin kung bakit nga ba sila ganon, no? Bakit nga ba ganun ang pinapakita nilang behavior. Okay? So, I will show you a video of live male songbird. Tapos, habang pinapakita ko yung video na yon, explain nyo yung behavior na yon into physiological. Bakit kaya ganito yung behavior nila? Ano kaya ang explanation nyo into physiological perspective? Tapos, ano kaya explanation niya in terms of ontogenetic perspective or explanation? Ano naman yung explanation niya when it comes to evolutionary? Ano naman yung explanation niya when it comes to functional? Don't worry, walang magja-judge sa inyo. At least, tinry nyo. I'm sure naman na hindi nyo mape-perfect yan. Pero at least na-try nyo. Okay? So, I will show you a video, a live video. Siyempre, recorded na siya, no? Alive, gumagalaw na behavior ng male songbird. Okay? So, kung kailangan nyo siyang i-post nyo siya. Pero bibigyan ko kayo ng 2 minutes to think, to practice, na maging Sherlock Holmes. Okay? Okay.
Okay, here we are. No? Here we are. I hope no some of you sana makatama. Okay? So ano explanation noon when it comes to physiological explanation? So sabi dito, a particular area of songbird brain grows under the influence of testosterone. Hence, it is larger in breeding in males than in females or immature birds. So, ibig sabihin, syempre, why, syempre, isa sa pala sa mga dahilan kung bakit sila ganon mag-behave or kumakanta in their way because of this testosterone na nagpo-produce to develop this particular brain kaya sila ganun mag-behave. Siyempre, mas malaki sa lalaki dahil sila is may mas madaming production ng testosterone kaysa sa doon sa females. And that brain area enables a mature male to sing. Ayan, yun pala yung dahilan bakit sila kumakanta. Because nagpo-produce sila ng testosterone. Well, kapag baby pa yung bird, hindi pa nakakapag-produce ng a lot of testosterone, kaya yung particular area doon sa brain nila ay hindi pa nag-grow. So, ayan. So, sa mga reason, bakit sila kumakanta is because of the testosterone. Now, how about ontogenetic? In many species, a young male bird learns its song by listening to adult males. So, ibig sabihin, nakikita niya, naririnig niya, ito pala yung ginagawa nila. The same explanation a while ago, no, kapag ang isang bata, kapag natututong magmura dahil naririnig niya itong pagmumura sa mga nakakatanda o nasa paligid niya. In this example, kaya natututo yung isang ibon, isang male birds, isang male, dahil naririnig niya siguro yung mga matatanda, yung matured. No? Development of the song also requires a certain set of genes and the opportunity to hear the appropriate song during the sensitive period early in life. So, syempre, no, kahit naman yung kalapati nyo, idikit nyo, marinig ng araw-araw nakakarinig ng male songbird, eh kung wala naman talaga sa genes nila ang talagang kumanta, hindi talaga yun makakakanta. Unless na lang kapag meron silang lahi, no, na kapag nag-develop yung brain na yon, tapos naririnig pa niya sa mga nakakatanda paano kumanta, eh baka matututunan sila. So isa sa mga explanation ng ontogenetic, bakit sila ganon. Next, evolutionary explanation. Certain pairs of species have similar song. No, kahit iba-iba sila ng lahi, may mga similarity yung pagkanta nila. Bakit? No, for example, Dunlins and the Beard Sandpipers. No? Iba-iba sila ng lahing ibon pero same sila ng tunog, same sila ng ng tono or ng nota na ginamit. Pero again, no, maraming mga klaseng ibon na talagang kumakanta kung tatry nyong mag-research, no, maraming iba't ibang species na kumakanta din. Na to shorebird species give their calls in distinct pulses unlike other shorebirds. The similarity suggests that the two evolved from a single ancestor. Ayan, so di na natin ipapakita kung saan sila galing na, masyado na tayong marami. So, example lang naman yan yung pinapakita natin. Now, ito maganda to. Functional explanation. In the most bird species, only the male sings. Ibig sabihin, hindi naman lahat, most only. Why? Because may mga babae siguro na kumakanta dahil nagpo-produce din siguro sila ng testosterone kaso konti lang.
No, lahat naman, no, kahit naman babae nagpo-produce ng testosterone, kaso konti lang. Tapos siguro na i-influence din yung pag-grow ng particular vein na yun, kaya siguro sila kumakanta. No? Pero in most bird species, only the male sings. Bakit? Malalaman natin to bakit. He sings only during the reproductive season and only, ayan, in his territory. The function of the song are to attract females and warn away other males. As a rule, a bird sings loudly enough to be heard only in the territory he can defend. In short, birds have evolved tendencies to sing in a ways that improve their chances for mating. Alam mo, may palabas si Dingdong Dantes na ano eh. Anong title nun? Medyo nakalimutan ko na eh. So more on ano siya, no? More on hayop, dinidiscuss nila yung mga behavior ng mga hayop. Tapos ini-explain din nila yung mga behavior ng mga particular na hayop na yun. Actually, doon ko talaga natutunan na yun palang ginagawa ng mga ibon, kaya sila nag-iingay, no? Kaya sila nag-iingay dahil gusto nilang i-defend yung territory nila. Plus, no, gusto nilang i-attract yung female na ibon, no? Gumagawa sila ng ano, ng tawag dito ng nest, no, para meron silang mala hotel ba, no? Yung nagiging hotel nila. Ayan. So, ayan, sino kaya ang tama, no? Meron ba kayong nakuha, no? Meron ba kayong natama sa inisip nyo? No, don't worry. No? So, ready na kayo sa magiging quiz natin. No, ganyan lang naman ako magpa-quiz, no? Madali lang naman, no? Madali lang naman. Okay, next, i-discuss natin career opportunities, no? Kapag siguro nagustuhan mo tong subject na to, no? Nagkaroon ka ng parang gusto ko tong subject na to. Ano kaya pwedeng magiging trabaho ko na related dito sa topic, no, sa subject na to, no? Anyways, hindi na natin to ididig pa masyado kasi baka hahaba pa tayo. Basahin ko na lang, no? Madali lang naman siya maintindihan. Okay? At mukhang mahaba-haba na tayo ngayon. So, when it comes sa research field, no, meron tayong neuroscientists. Ang ginagawa nila, studies the anatomy, biochemistry, or physiology of the nervous system. So, isa yung mga pinag-aaral. Then, behavioral neuroscientists, no, investigates how functioning of the brain and other organ influence behavior. Ayan. Pwede kang maging ganyan. Isa pa sa mga research fields, cognitive neuroscientists. Yan, use brain research as a scans of the brain or activity to analyze, explore people's knowledge, thinking, and problem solving. Neuropsychologists, ayan, conducts behavioral tests to determine the abilities and disabilities of people. Next, meron tayong, again, nasa research fields pa rin, meron tayong psychophysiologists, measure heart rate, breathing, brain waves, and other body processes. Meron tayong neurochemist, investigate the chemical reaction in the brain, which is ito, i-discuss natin to later on sa mga susunod nating subject kung ano ang influence ng chemicals ito sa katawan natin. Meron din tayong field, no? Ano yung mga field of psychology natin? Meron tayong clinical psychologist, requires PhD or doctor in psychology employed by the hospital, clinic, private practice, or college. Alam nyo, kahit for now, kahit hindi kayo maging doctorate, matapos lang kayo ng master's degree, yan, pwede na kayong maging psychologist. Ayan, no? Kahit master's degree, pwede na. Counseling psychologist, ganun din, requires PhD or doctor in psychology. Again, pwede naman tong maging, kahit master's degree, tapos ka lang ng master's degree, and makapag-board exam ka, same with clinical psychologist, pwede ka nang maging clinical or counseling psychologist. Meron ding school psychologist, requires master's degree. Ayan, hindi ko na mabasa yung gilid. Hindi natin to i-discuss pa, i-dig, neurologist, so medical field naman to, no? Neurologist, treat people with brain damage or disease of the brain. Neurosurgeon,
performs brain surgery. Later on, i-discuss natin yung mga function ng brain, mga parts ng brain, although hindi tayo magiging neurosurgeons para alamin kung alin dun yung tatanggalin. Mas importante maintindihan lang natin ang mga functions nila. Yun na yun. Ox na tayo doon. Meron tayong psychiatrist, helps people with emotional distress or troublesome behaviors. Ito, nalilito ang mga tao no? Saan nga pa dapat pumunta o kumonsulta? Sa psychiatrist or sa psychologist? No, I'm sure some of you gulong-gulo pa rin kung ano ang pinagkaiba ng dalawa. At di na natin yan ididig pa. Okay? Masyado nang mahaba. And then other medical field, meron tayong physical therapist or tinatawag nating PT, no, provides exercise and other treatment to help people with muscle or nerves problem. Then meron tayong occupational therapist or tinatawag to sa before nagtuturo ako sa SPED. After kong gumraduate sa college, nakapagturo ako ng SPED. At doon sa school na yon meron kaming kasamang OT. Ibig sabihin, tinutulungan nila yung mga batang magsulat, may mga movement o may mga behavior sila na supposed to be dapat nagagawa na nila in that kind or in that age, pero hindi pa nila nagagawa, so tinutulungan nila yon. So anyway, aside from that, marami pa silang ginagawa. Then mayroon tayong social worker, helps people deal with emotional or parang family problem na somehow nagiging malapit siya sa trabaho ng psychologist. Mostly nakikita to sa mga communities, pumupunta sila sa communities. Okay? So again, hindi na natin ito ididigpan masyado, but these are the profession na pwede kayo in the future kapag nagustuhan nyo itong subject natin. Again, kung magiging ganito man kayo balang araw, dapat mamaster nyo itong subject natin. Okay? Okay, next, the use of animals in research. Alam nyo, it's still a debate kung talagang kailangan maggamitin yung animals when it comes sa research. Bakit? Kasi may mga animals na parang nasasaktan, nahihirapan, at may mga community na against sa paggamit sa kanila. Iisa-isayin natin. Now, the use of animals in research, bakit napaka-importante siya? Bakit kinakailangan siya? Because important source of information. Marami tayong makukuha, matutuklasan, magigain dahil dun sa pag-aaral natin sa kanila. And siguro may mga school na talagang ginagamit yung pusa, animals. Anyways, kung kilala nyo si Ivan Pavlov, isa sa mga contribution niya is learning when it comes to conditioning. No? And isa sa mga information na ginamit niya is talaga yung hayop, yung aso. So again, marami tayong makukuha bakit natin kailangan gumamit ng animals. Then highly controversial topic, tulad ng sinasabi ko, may mga opposition, may mga organization na against sa paggamit ng hayop. Lalo na kung talagang nasasaktan sila. Then, because of the amount of stress and or pain that is caused the animal. That's why disagree sila. Now, in colleges and other research institutions in the US are required to have an institutional animal care and use committee. Ibig sabihin, before they conduct a particular research na kailangan gumamit ng animals, kailangan na muna nilang magpasa siguro or mag-evaluate or alam mo yun, parang permit to conduct this kind of research kung gagamit kayo ng animals. So kailangan maintindihan nila kung anong procedure ang gagamitin nyo para aprubahan kayo. Ayan. So now, reasons for studying animals include the underlying mechanism of behavior are similar across species and often easier to study in non-human species. That's why, isa sa mga gamit in the psychology is yung unggoy. Hindi naman gamit na gamit, madalas sila makita when it comes sa research. Paano sila mag-isip, kaya ba nila mag-solve ng math, when it comes sa logic, ayan.
We are also interested in animals for their own sake. So ano bang mga bawal nilang kainin, no? Aalamin natin sila, no? For now, when it comes sa dog, no, ang dami na nating alam tungkol sa kanila, so naaalagaan na natin sila ng maayos. What we learn about animals shed light on human evolution. Naiintindihan natin kung ano nangyayari sa human being in the future. And some experiments cannot use humans because of legal or ethical reason. That's why nagiging guinea pig sila, no? Para maintindihan natin ang tawag nito, kung effective nga ba ang gamot na ito, yung vaccine na to. Laging mauna yung hayop. Laging tinuturo ko yan sa hayop kung ano ba ang nangyayari. Bakit? Dahil unethical. Unethical kung pagpapracticein na kagad natin yung tao. Again, marami ng mga successful medicine nowadays because sa paggamit ng animals as a source kung talagang effective nga ba tong gamot na to or vaccine na to yung na to. Kaya mga ano ba ang mga ano pa yung mga vaccine na naging naging successful siya because sa paggamit ng animals. Hindi ko na naisa-isa. Okay, ayan. So bakit ginagamit natin ang animals? Kasi kung mapapansin nyo, no, halos iisa tayo ng formation ng brain. May cerebrum, may brainstem, yan. Isa-isa yun. Actually, i-discuss natin itong parts ng brain sa mga susunod na topic. So, that's why ginagamit natin ng animals kasi mas malapit siya sa structure ng brain ng human being. Wala rin namang iba no? Di naman pwedeng bato, di naman pwedeng malaman kasi malayo. So, merong mga opposition, ito yung mga dinidiscuss ko sa inyo kanina, mga community na disagree doon sa paggamit ng animals. Ngayon, tinatawag tayo na minimalist. Ibig sabihin, favor firm regulation on research upon place consideration and place consideration upon the type of animal use and the amount of stress induced. So, may mga minimalist na okay, sige, okay lang na gumamit ng animals. Basta hindi sila masyadong mai-stress, no? Or ayaw nila, wag kang papatay ng animals para kung sobrang torture na yung ginagawa mo or masyadong stress na yung ginagawa mo. So, mayroong mga tao. Pero, meron ng tao na abolitionist. Ibig sabihin, maintain that all animals have the same rights as humans and any use of animals is unethical. So may mga tao talaga na wag yung papakailaman yan. Actually, there are people na kapag pinatay mo yung isang hayop, pwede ka nang tawagin as a murderer. No? Kinulong mo yung hayop, pwede ka na nang tawagin slavery. So sila yung mga abolitionist na tinatawag. So how about yung iba dyan? No? Wala sa dalawa, yung parang okay lang talaga pumatay na pumatay. Nalala ko yung nung nag-aaral ako sa college, maybe some of you nakaranas na ng ganito, yung iba hindi pa. No? Sa gagamit tayo ng palaka to understand yung mga muscles nila. And syempre, talagang mapapatay talaga natin sila kasi hihiwain natin sila. So nakakaawa lang. Ayan. So, ayan, isa sa mga program ng mga scientists, if we stop animal research, we'll stop the real killers. Ibig sabihin, yun yung mga cancer, yan yung mga disease sa katawan natin na until now, inaalam pa natin kung ano yung solution sa mga sakit na yon. Without animal research, we couldn't have put an end to polio. Ayan. So, that's all for today. And I hope na marami kayong natutunan. Anyways, kung meron kayong may mga bagay na gusto nyong itanong, may mga naguguluhan kayo, siguro pwede nyo akong i-PM or pwede kayong mag-comment doon sa Google Classroom natin. And I try my best to explain it, to answer it. Huwag nyong itatanong na kung
Huwag kayong magtatanong na malayo sa topic kasi baka hindi ko talaga yan masagot. Okay? So, thank you and review kayo, no, para ready kayo sa magiging quiz natin. Okay? Okay.